Maintindihan ko namin ang aming pag-aaralan sa umaga nito. At dalangin ko nga po, Panginoon, na itago niyo nga po ako sa inyong likuran. Ang sa ganun po ay kayo lamang po ang makita namin ngayon sa umaga nito. Ang lahat po nito ay aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus na ang Diyos ko Pagligtas. Amen. So, ang topic po natin ngayong umaga is Striving Excellency in Giving. Pero sa binasa nating text, which is yung Romans chapter 12, verse 1, sa verse na to, Apostle Paul encouraged us to present our body a living sacrifice. Ano ba ibig sabihin nun? Meaning that we should dedicate our whole life, mind, body, action to God's service. At ngayon, sa umagang ito, pag-aaralan natin is Striving Excellency in Giving. Pero ano ba yung mga pwede natin ibigay sa ating Panginoon? Sa umagang ito, nais kong ibahagi yung tatlong bagay na pwede natin ibigay sa ating Panginoon. Napakabilis lang nito mga kapatid. Una is giving your treasure. Sabi sa Matthew chapter 6, verse 31 ay 21. For where your treasure is, there will your heart be also. Yung treasure na sinasabi doon sa verse is mga bagay na ating sobrang pinahalagahan. Tulad na lang ng pera. Sino bang hindi ayaw ng pera, di ba? Ari-arian o kaya katayuan sa buhay. And your heart refers to your inner being, your thoughts, and affection. Sa madaling salita, whatever you love and invest in reveals what you truly care about. Di ba? Nangyayari. Nag-aaroon tayo ng luho. Pero yung dapat natin ibigay kay Lord, minsan tagilid na. So, choose to treasure what is eternal, not what fades. And remember, mga kapatid, when we give, God doesn't need our money, but He wants our heart. Ang Diyos, alam naman natin na siya yung may-ari ng lahat ng bagay. So, ba't na kailangan yung pera natin o yung treasure natin? Hindi na kailangan ng ating kayamanan, pero nais niya ang ating puso, ang ating tiwala, ang ating pagsunod. Kapag tayo nagbibigay, hindi dahil kailangan niya, kundi dahil nais niyang makita kung nasaan ang ating puso. Di ba minsan nangyayari sa atin na pag yung giving na, ang imbis na joy na yung joy yung nararamdaman natin sa pagbibigay, nagiging burden na nangyayari, nagbibigay na lang tayo out of obligation, out of necessity. Hindi na natin nakikita na God is our provider. Sabi nga sa 2 Corinthians chapter 9 verse 7 that God loveth a cheerful giver. Kaya dapat magkaroon tayo ng kasiyahan sa pagbibigay. Kung magbibigay tayo ng hindi bukal sa ating loob, mas maganda pa kapatid na huwag na lang tayo magbigay. Pangalawa, giving your talents. Alam naman natin lahat yung parables of talents, di ba? Pero sa mga hindi pa nakakalam, kwento ko na lang po. Yung Matthew, na matatagpuan natin sa Matthew chapter 25, verse 14 to 30. Kung saan, yung master, pinagkalooban niya yung tatlong servant niya ng talents. Yung isa, binigyan niya ng 5. Yung pangalawa, binigyan niya ng 2, 2 talent. And yung last, binigyan niya ng 1. Yung other 2, which is yung binigyan niya ng 5 talents and 2 talents, napalago nila yung talent na binigay sa kanila. But yung last servant, which is yung pinagkalooban ng 1 talent, tinago niya yung talent na binigay sa kanya. And nung nakabalik na yung kanilang master, yung 2 nakapagpalago ng talent is pinuwi ng kanilang master. Pero yung isa na nagbaon ng kanyang talent is nirebuke niya. So ano ba yung pwede natin matutunan doon sa parable of talents? Na lahat tayo binigyan ng talent ng Diyos na dapat natin gamitin. Hindi dapat natin tinatago. For example, nasabi na ito ng preacher nung Thursday night, which is si Preacher Paul, na kung magaling kang kumanta, o kung may boses ka, ipagamit mo.
Mag-choir ka. Hindi yung nakakakanta tayo ng worldly pero hindi natin magawang mag-choir. Sorry po. Kung marunong kang tumugtog, kung marunong ka ng instruments, except sa drums, paggamit mo kay Lord, tumugtog ka. Kung mahusay kang magturo ng bata, ako kasi, mahina yung pasensya ko sa mga bata. Sorry po, Kung marunong kang magturo ng bata, magturo ka sa Sunday school ng mga bata, paggamit mo yung talent mo kay Lord. At remember mga kapatid, walang maliit na talent kapag ipinapagamit natin yan kay Lord. So, ang tanong sa umagang ito, are you using your talent to glorify God? And last, diba? Sabi siya niya, mabilis lang eh. Giving at time. Lahat tayo may pantay-pantay na oras. Hindi naman pwedeng si sister kulang ng oras. Then si brother, sobra ng oras, diba? Lahat tayo pantay-pantay pagdating sa bagay na yan. Pero ang tanong is, how do we spend our time? Sabi nga sa Ephesians chapter 5 verse 16, redeeming the time because the days are evil. In this verse, Apostle Paul encouraged us to spend our time wisely. Maging matalino tayo sa paggamit ng ating oras. Sapagkat napakarami na ng tukso ngayon, di ba? Sa mga kabataan, nahuhumaling tayo. Sanama ko na yung sarili ko, nahuhumaling tayo sa kaka-gadget, di ba? Mas marami pa tayong time sa kaka-cellphone, kaka-FB, Instagram, K-drama, mobile games, di ba? Anime, lahat na yun. Alas lahat yun, inaano ko eh. Di ba? Pero ang tanong mga kapatid, are we spending hours scrolling but giving God our seconds? Di ba? Ang nangyayari kasi minsan, yung tira-tira na lang ng oras natin yung nabibigay natin kay Lord. Pero hindi dapat ganun mga kapatid. And under that is time to focus in service. Di ba? Sabi sa Luke chapter 10, verse 38 to 42, kung alam natin yun yung nagpunta si Jesus sa isang village na kung saan tinanggap siya ni Martha. Si Martha ay may kapatid na si Mary. Si Martha is busy sa paghahanda while Mary, that time, is nag-focus lang siya kay Jesus kung saan umupo siya sa panel na Jesus at nakinig sa mga turo nito. Kung saan si Martha nagalit na sinabihan niya ang Panginoon na, Panginoon, pwede bang tulungan ako ni Mary na sa mga gagawin, di ba? Madalas mga kapatid, ang nangyayari sa atin, para tayo si Martha, na kung saan, kung alin yung pinakamahalagang bagay sa ating panambahan, which is yung preaching o yung salita ng Diyos, nagiging busy tayo. For example, sinabi natin ni Pastor Jomar nung Thursday night din, na pag may nagtuturo na dito, huwag na tayong palabas-labas, di ba? Kung kailan nagpipreach na, tsaka tayo maiihi, di ba? Magkakaroon ng kachat, magkakaroon ng kausap, di ba? Be like Mary, kung saan nag-focus siya sa ating Panginoon. And time to pray. In Daniel chapter 6, verse 10, sabi po, now when Daniel knew that the writing was signed, he went into his house, and his windows being open in his chamber toward Jerusalem, he kneeled upon his knees 3 times a day, and prayed and gave thanks before his God, as he did aforetime. Diba? So tanong ko mga kapatid, sino pa yung nagpipray sa atin dito tuwing umaga? Tuwing bago kumain? Aalis? Bago matulog, diba? Hindi ko alam kung ano yung ginagawa natin, kung paano tayo nagpipray eh. Hindi ko masasabi na, kasi ako, minsan guilty ako sa ganyan. Hindi ako nakapag-pray ng umaga. Diba? Pero ang si Daniel, that time, kahit alam niya na pwede siyang maparusahan dahil sa paglabag niya doon sa writing ni King Nebuchadnezzar na kung saan hindi na pwedeng mag-pray sa iba, bukod lang kay King Nebo, pinili pa rin ni Daniel na mag-pray sa ating Panginoon. Di ba? Samantalang sa atin, walang nagpipigil sa atin na mag-pray
pero hindi pa natin magawa, di ba? Napakasakit na to kasi kahit ako nung ginagawa ko itong preaching ko, tinatamaan talaga ako eh. So, patapos na tayo mga kapatid. Your time is powerful. Use it to grow, love, and serve, worship. Don't waste it on stuff that won't last. Yun. At nais ko lang po mag-iwan ng mga tanong ngayong umagang ito. Are you giving your treasure to the Lord? Are you giving your talents to the Lord? Are you giving your time to the Lord? If so, do you think it is excellent in the eyes of the Lord? Let's pray. Patigyan din natin, thank you po sa mensahe namin na pakinggan. Nawagalan po namin Panginoon na maging excellent po kami sa aming pagbibigay ng aming treasure, talent, and time po Panginoon sa inyo. Nawa Panginoon, patawarin po kami sa lahat po ng aming mga pagkukulang sa inyo. At ang lahat po na ito ay aming sa mga dalangin sa pangalan ni Jesus na aming sa pagkaligtas. Amen.